Uy, may bumabati dito ng hilok po daw, crush. Happy listening din po sa aking crush kay Stephen James Dinyo. Grabing paduda ka ini. Ayan, sige po, tuloy-tuloy sa ating kwentuhan. And, so, yun, ang pinag-uusapan po natin dito mga katiwala is para po sa ating lahat na nakakaramdam ng stress, na nakakaramdam ng overwhelming emotions or feelings dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Disasters, calamities, graft and corruption, office politics, family problems, lack of money, lack of resources, lack of patience, lahat-lahat na Kuya Mac, no? Grabe ang nangyayari ngayon sa mundo. Grabe ang nangyayari ngayon sa kapaligiran. So, minsan po yung mga napapanood natin sa TV, napapanood natin sa balita, nadadala po natin yan sa pagtulog. At nadadala pa rin natin sa pagising, nadadala pa rin natin sa araw-araw, paglabas ng bahay. Kaya, kailangan talaga po natin magdasal. No, number one talaga po is dasal. And actually, iyan talaga po yung go-to natin, no? Tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, praying the rosary in a loop. Kumbaga, in a loop. Kapag may pinagdadaanan tayo, kahit wala kang hawak na Santo Rosario, ulit-ulitin mo lang po ang Hail Mary sa isip mo, sa puso mo, ulit-ulitin mo lang yun, it will help you a lot. And then, sabayan mo ng breathing, sabayan mo ng paghinga, sabayan mo ng pagtanggap sa nararamdaman mo, di ba? Anong sabi ni Kumaring Jal? Change po tayo ng winter curtain, tumatagos na ang lamig. Ay, sige, ingat po kayong Kumaring Jal. Actually, Kumari, gusto ko lang dyan magpasyal. Ayokong tumira dyan. Alam mo kung bakit, Kumari? Hindi ko yata kaya talaga ang lamig. Kasi dito nga sa stasyon, pag medyo mataas dito, pinapabawasan ko kasi grabe talaga. Wala namang remote ang mundo, 'di ba? Wala namang remote ang weather. So, ang hirap siguro talaga, Kumari. Parang nai-imagine ko lang, nabuksan nga lang ang electric fan, tas nakatutok sa akin. Parang hindi ko kaya na yon. At grabe na ang nararamdaman ko, lalo na. Kaya, isa yan sa mga reason kung bakit ayoko talagang tumira sa ibang bansa. Gusto ko pa rin dito sa atin. Kahit grabe po ang nangyayari, kahit grabe ang corruption, no? Kasi mahal natin ang Pilipinas at napaka fortunate talaga natin when it comes to climate, when it comes to weather, when it comes to season. Happy listening po kay Father Edward Platado. Kumusta ka po, Padre? Ingat palagi. Ayan. So, pray the rosary, no? Kapag tayo ay na overwhelm na, 'di ba, Padre? Kapag tayo ay na problema na, maupo tayo sa harapan. Hindi ko sinasabi na yan lang yung makakatulong sa atin. Kasi kaya nga po may mga doktor, no? Kaya po may mga doktor sa ngipin, doktor sa skin, doktor sa mata, doktor sa puso. Kasi kung meron po talaga tayong pinagdadaanan emotionally, mentally, na hindi na talaga hindi na natin kayang i-manage, then we call for help na. Then we ask na the professionals to do things for us. Kaya nga po sila nag-aaral, kaya may mga guidance counselors, may mga psychologists, may psychiatrists, kasi yan po yung trabaho nila, to help us regulate everything in us. So, to help us, together with all the things we do, together with our faith, yan, sama-sama na po yan, kumbaga. Diba, sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, hindi po masama na humingi ng tulong kapag hindi na po talaga natin kinakaya ang lahat. Just ask someone, just tell someone what you need, just call a friend. Kasi unfair naman po kung nag-i-expect tayo sa mga kaibigan natin, paano po kung nasana yung mga kaibigan natin na hindi tayo humihingi ng tulong, nasana ang mga kaibigan natin na we are able to manage and regulate our own emotions. So, hindi nila alam. So, hindi naman yan mga manghuhula. So, at kahit parang may duda sila, knowing nga na you are a very strong person, 'di ba? So, wag mahihiyang maghingi ng tulong, wag mahihiyang lapit sa kaibigan, sa kakilala, sa mga eksperto, sa mga professional. And tayo naman, syempre,
wag din tayong masyadong makampante sa ating mga kaibigan. Kahit pa yan strong na mga tao, wag po nating kalimutang magkumusta, wag nating kalimutang magparamdam ng ating presence, mag-aya. Kasi minsan sasabihin natin, ay hindi ko na lang yan siya ini-invite kasi hindi naman siya sumasama. Ay hindi ko yan siya ini-invite magkape kasi hindi lagi naman yan nagsisay no. What if that particular time, nahihiya siyang magsabi sa'yo na, uy, ayain mo ako magkape. Yung pala naghihintay lang siya na ayain mo kasi in that particular moment, kailangan niya ng kaibigan. So, give and take kumbaga. Ang point dito is, wag tayong magdadalawang isip sa paghingi ng tulong, sa pagbigay ng tulong. Huwag tayong mag-second thoughts sa mga ganyan. Kung kailangan mo ng tulong, hingi ng tulong. Kung naiisip mo yung taong yon, magparamdam ka sa kanya, kumustahin mo lang siya. Kumustahin mo lang and then mag-aya ka. Ano, punta ako dyan sa inyo o kaya punta tayo somewhere. Yung mga ganun po na mga bagay, no? And ayan, give yourself space. Huwag po tayong mahihiya mag-say no sa mga invitation. Huwag tayong mahihiya magsabi na hindi ko pwedeng sagutin yan or hindi ko pwedeng sabihin yung mga ganong bagay ba. So wag tayong masyadong pleaser. Kasi at the end of the day, baka tayo din po yung maubos. Dapat nagtitira din tayo ng konti sa ating mga sarili. Nagtitira din tayo ng konting pagmamahal sa ating mga sarili. Naaalala ko noon, may isa kong professor sa college na nagsabi, love yourself even a little because at the end, no one will love yourself except you. Iyon, o di ba? Tumango-tango kagad ang aming chief tech. Di ba? Totoo, di ba? Kasi at the end of the day talaga, ikaw at ang Diyos natin, ikaw at ang iyong Panginoon ang magkaharap, ang mag-uusap. So, ayaw ng Diyos na papabayaan mo ang sarili mo, 'di ba? Ayaw niya na pabayaan mo ang pangangailangan mo. So, okay lang po yung paminsan-minsan parang inuuna mo yung sarili mo. Okay lang po 'yun. Kung may pagkain ka tapos parang gusto mong itago lang muna 'yun sa ikaw lang muna ang mag-i-enjoy, okay lang 'yun. Wag lang lagi, kasi pag palagi, ugali na yan. Talagang maimot ka. Talagang madamot ka. Masamang tao ka na talaga. Wag naman. Pero yung paminsan-minsan na gusto mo lang solohin yung isang bagay, na okay lang po yun. That's self-care. Ayaw mong mag-aya, okay lang po yun. Pero yung talagang hindi ka nangingimbita, hindi na maganda yun. Diba? Customary mo na talaga yan. Ayan, so, ganun po yun, no? And, alam mo ito, ginagawa ko din po ito. Listen to music. Makinig ka po. Gawa ka ng sarili mong playlist. Alam mo, meron akong ayokong banggitin kasi baka marinig tapos singilin na tuloy ako for free. Basta may isang sikat baga na application for music, yung music app. May light version sila. Kasi ayoko nung isa dahil mabigat nga siya sa phone. May light siya. Light. Ayan. So, mayroon akong create na playlist. Pag yun ang aking piniplay, ibig sabihin po, i-emo ako niyan. Ibig sabihin, nagmo-moment ako and wala kang pakialam sa akin. Pag nakita mo akong umiyak, na tumutulo ang luha ko, pwede ka namang magtanong na, uy, okay ka lang? Ganun lang. Kasi sagutin kita, oo, okay lang ako. Nagdadrama lang ako sa buhay ko. Kasi alam mo tayong mga adults, nararamdaman nyo ba yan? May mga moments sa buhay natin na parang gusto mo lang umiyak, pero wala ka naman talagang in particular na naiisip. Parang gusto mo lang talaga umiyak. Alam mo, nabasa ko sa isang artikulo na yan daw po yung moment na yan na yung kung ang mga kahoy, ang nature ay may panahon para lumuha. Halimbawa, ang clouds, pag masyado nang mabigat, ipapatak talaga niya yan. Halimbawa naman, yung puno, kapag nasaktan, lalabas talaga yung katas niya, yung mga ganyan. Kapag pinutol mo ang isang sanga ng mangga, talagang may lalabas siya ng katas. Halimbawa, ang niyog, kapag
ano na mo yung puno, biniak mo, talagang lalabas yung kanyang tubig. So, in other words, yan din daw po ang natural na reaksyon ng katawan natin. And we don't need explanation daw. Hindi naman kailangan ng puno na mag-explain kung bakit naputol siya nung bagyo, 'di ba? Hindi naman din kailangan mag-explain ng ilog kung bakit umapaw siya. Bakit siya umapaw? Kasi sobra na ang tubig. Bakit siya umapaw? Kasi mababaw na yung seabed. Bakit siya naputol? Kasi natungtungan siya ng isang mabigat. Bakit siya nabiak? Kasi natapon siya sa isang matigas na bagay. So, that's the natural wear and tear daw of life. That's part of nature. So, kapag daw naiiyak ka, hindi mo na kailangan sabi, ba't ba ako naiiyak? Ano ba ito nangyayari sa akin? Wala naman daw po kahoy na ganun. Diba? Di umiyak ka. Din pagkatapos, kumanta ka. Feeling baliw ka? Okay lang. Basta alam mong hindi ka baliw. Okay. Diyan lang muna po kayo. Magbabalik po ang Home Sweet Home. Home Sweet Home.